Ang topic natin is all about the nation regionalism. What is regionalism? Nasa G drive. Regionalism, a political ideology which seeks to increase the political power, influence, and political determination of the people of one or more sub-national regions. Kapag sinabi natin regionalism, nangyayari siya within a specific country lamang. Halimbawa, dito sa Pilipinas, dito lang siya nangyayari yung pagpapaunlad ng political power. Dito lang siya sa specific countries. Tapos, may dalawang uri ng regionalism. Yung top-down regionalism at bottom-up regionalism. Pag sinabi natin top-down, regionalism, ito yung uri ng pamamahala sa isang bansa kung saan ang pamumuno ay nagmumula sa mataas hanggang sa pinakamababa. Ano ba yung highest official dito sa atin? Yun, ganun yung example niya. President daw the citizen of the Philippines. Kaya yung mga government agencies. Magbigay ng government agency which is below the presidential matters. Like, government agency. Yun, kagaya na DOLE, SWD. DOE. Nag-implement na nagmumungkahi ng mga, halimbawa, may gusto silang isa-suggest na batas, hindi nila yung pwede ipatupad. Ang kaya lang, ang power lang nila doon ay kaya nila magmungkahi, pero hindi sila yung magpapatupad. Kailangan makalagi dun sa highest official, which is the president. The next one is the bottom-up regionalism. Ito naman yung from the lowest government agencies up to the highest official. Literal na bottom to up. Yun, ang bottom-up regionalism ay, ang sistema ay nagmumula sa baba pataas. Ang halimbawa nito is yung mga lokal na sektor ng bansa. Up to sa papunta sa pinakamataas na official. Halimbawa, DSWD. Gusto nilang palawigin pa yung batas tungkol sa BAUSI. Ano nga ba yung BAUSI? Ayun. Gusto pa nila yung mas palawigin at palawakin. Ngayon, ipupumpahin nila yung sa mas nakakataas sa kanila. Next is the globalization. Anong globalization? Common sense. Common sense. Ano pinagdaanan niya sa regionalism at sa regionalism? Yung globalization. Ano pinagdaanan? Kumbaga, ang globalization kasi, yung interaction and integration of the globe, kumbaga yung iba't ibang countries. Yun yung integration and interaction ng iba't ibang countries and continents. Dito naman sa regionalism is, yung isang country, per region siya, integrate na nag-interact. Tama si Jan, yung regionalism is nangyayari lang siya sa pagaya nung nangyari kay Duterte, yung sa ICC issue, sinasabi yung iba na dapat daw, bilang independent country, hindi daw dapat masusunod ang foreign law, pero nangyari, nasunod ang foreign law. Yun yung example ng parang regionalism. Pag sinabi sa regionalism, meron tayong sariling batas na umiiral, culture, mga ganang may sarili tayo. Hindi dapat tayo basta-basta nagpapadikta sa mga foreign organization ng bansa. Use of globalization. Ito yung mga external phenomena being pushed. Yun nga, yung use of globalization is like relatedness ng iba't ibang bansa in terms of politics and economics. More likely, ano ang goal ng globalization? Sa under siya. Ano to? Parang ganun. Pero kung ano siya, Ano ate? Sige, 20 pesos. Pag exact na nasabi. Anong tanong? Ano yung, more likely, ang goal ng
Cultural. Ano siya, literal na ano, ang pag-inip, ng globalization. Ano, experiment law ako. Nasa ano siya kanina, yung isang word na sa exam kanina. Saan exam? Cultural. Ano ba, ito lang. Ano bang inaano ng globalization sa atin? Masama ba siya o hindi? Mabuti. Culture ko na. Ano yung gusto niyang ibigay? Yung ano, yung global. Ah, sige, yung isang word is, common. Alam niyo yun? Common good. Good. Common good. Common good. Yun yung call ng globalization. Uy, nasa na ako lang. Benteng Lisa. Ayun. Doon naman tayo sa mga bansa sa Asia Pacific. Japan, Hong Kong, and Macau, New Zealand, South Korea, North Korea, Singapore, Australia. Sa Asia Pacific naman, Malaysia, India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives. Nepal. Ayun, yung next na topic is Oh. So yan, good afternoon everyone. So tumakot na tayo sa Asia Pacific and South Asia. So sabi dito sa PPT, it has emerged over the past decade as a new political force in the world. So yung mga yung economists ng mga bansang Japan, Korea, Indonesia, Vietnam, and Pakistan have strategic relevance in today's global system. So yan nga, ang Asia Pacific daw and South Asia. And South Asia is naging new political force in the world. So dahil sa paglago ng mga bansang nasa Asia Pacific nga, yung paglago ng kanilang economic growth, technological advancement, and yung strategic geopolitical positioning and yung increasing role in global affairs. So, katulad na lang ng Japan, diba? Alam naman natin na ang Japan is namumuna pagdating sa technology, innovation, and manufacturing. So, kaya nga ang Japan is pang-apat sa largest economy in the world. So, Susuntokin ko maingay. ang Japan din is natin sa tinatawag na Quad. Ang Japan is isa din sa tinatawag na Quad. So, ibig sabihin nun, Quadrilateral Security Dialogue, isa yung diplomatic partnership between Australia, India, Japan, and US. So, it may share vision sila, yung mga bansang yon, na for a region that is governed by accepted rules and norms. So, ayan. Sa South Korea naman, share ko lang din na, di ba ang South Korea is powerhouse siya ng electronics, yung Samsung, LG, and yung mga automobiles, tulad ng Hyundai and Kia. Ayun. So, Ano daw? meron din, Ang likot naman na rin. yung military. So, alam naman natin, di ba, sa South Korea, nagkakaroon na yung mga lalaki na age 18 to 35 years old, is nagkakaroon sila ng mandatory service na kailangan nilang mag-serve ng military ng 18 to 21 months. Diba? So, isa din factor yung bakit isa nila sa mga international and regional organization nga, tulad ng UN, United Nations, and yung ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations. So, yun naman yung mga organization na yun, nagpo-promote sila ng economic, political, and social cooperation, and regional stability. So, kaya natawag ng Asia Pacific and South Asia is a new political force in the world. So, dumaan naman tayo sa Pacific Pivot. So, ang Pacific Pivot naman, isa siyang foreign policy shift na ginawa ng US nung time ni President Barack Obama. Ayun. So, ang pinakalagalo talaga nito, nag-push nito is yung Secretary of the State nila na si Hillary Clinton. So, dito, yung sa Pacific Pivot naman, Oh! timers! Sa Pacific Pivot naman, so layunin nito na ma-increase yung American engagement
ayun nga. Ang reason behind the Pacific Ribbon is yung economic growth nga ng Asia. Na, kasi diba, ang Asia Pacific is naging fastest growing economic region. So, yung tulad ng China, India, Indonesia, and Vietnam. So, nakita itong opportunity ng US para mapalakas yung trade and investment ties nila. Kaya nila binuo yung Pacific Ribbon. So, layon din ito mapagtibay yung mga relasyon ng mga kasaping bansa ng US. Tulad ng Japan, South Korea, Australia, and Philippines for defense and security. So, diba, tumutulong din ng US sa mga bansang tulad ng Pilipinas na hinaharas ng China, diba? So, especially sa West Philippine Sea, diba, may mga articles o mga balita tayo na naririnig or nakikita na tinutulungan ng mga US Marine ang mga Pilipinong Marine pagdating sa West Philippine Sea, diba, kapag hinaharas ng China. So, ano natin sila, tawag dito, parang bestie. Friendship. Kasi nga, ang gusto ng US, ang isa ding, bakit binuo yung Pacific Ribbon, ang gusto kasi nila magkaroon ng peace and fairness dito sa Asia Pacific region, and para ma-prevent nila yung China sa pagiging powerful pa na bansa dito sa Asia. Ayun. So, dito naman sa GDP and GDP per capita. Ano kapag sinabi natin GDP? Gross Domestic Product. Ano yung ibig sabihin nun? Ayun nga, yung Gross Domestic Product. Ano yung pinaka-meaning niya? Ano yung meaning niya sa isang bansa? Ganyan. Jeya? Ano yung Gross Domestic Product? Sa isang product. Sabi na kasi ayaw niya. Sige na, isa pa. Sa yung tong kay ka, yun, gross domestic product. Yun yung pagbuwang talaga ng mga produkto at serbisyo na nalilikha ng isang bansa sa loob ng isang taon. Ugali, Yung GDP sa loob ng isang taon to. Pag GDP per capita naman, ito yung GDP ng isang bansa na dinivide per person, per individual. Per individual naman. So, ibig sabihin, ito yung average income ng isang tao, yung GDP per capita. Ano nga ang GDP per capita is? Ano nga ang GDP per capita? Diyan. Tayo ko lang. Yung average price ng isang product is Average income siya ng tao sa loob ng isang bansa. So, dito nasusukat yung yaman ng isang tao, GDP per capita. Hindi siya, dito nasusukat kapag malaki yung GDP per capita ng isang bansa, hindi nasasabi, mayaman yung isang bansa. Ang ibig sabihin lang nun, marami na puproduce nilang product and service sa isang taon yun. So, ibig sabihin, kapag mataas yung GDP, is malakas din yung ekonomiya ng isang bansa. Alauna pa lang Maraming negosyo, trabaho, and produksyon. Kapag naman Alauna pa lang. GDP, ang ibig sabihin lang nun, mabagal yung paglago ng ekonomiya. And mas kaunti yung trabaho at mas mahirap yung kondisyon ng pamumuhay kapag mababa yung GDP sa isang bansa. So, tulad na lang sa Singapore. So, ang Singapore kasi, rank 1 siya pagdating sa GDP sa buong Asia. Ibig sabihin, pinakamataas ang GDP per capita sa Singapore. Ibig sabihin lang nun, mayamang bansa ang Singapore. Yung average income ng isang tao sa Singapore is nagkakahalaga ng 65,233 US dollar. Ayun. So, sa Indonesia naman, kapag ba mga kunyari, OFW na nasa Indonesia sa Pilipinas, tumutulong lang siya sa ekonomiya ng bansa. Nakakatulong lang siya. Hindi, siya pag nag-migrate siya. Kunyari ako, OFW. Kapag ba nag-rinig kami ng malaking pera sa Pilipinas, sabi mo lang na mayaman ang No. No. Hindi. Kasi kaya maraming migrant workers na nag-ibang bansa, ibig sabihin, mapahirap ng bansa yun. Kasi may better opportunity nga sa yung bansa.
Gross domestic product. So, ang ano naman sa Indonesia, kung meron kasing may figure na makikita tayo sa sa PPT, nandun yung GDP per capita and yung mga ranks ng mga bansa. So, makikita doon na ang Indonesia is meron siyang pinakamalaking kabuuan ng GDP. Di ba kapag GDP na, sa isang taon yan na nagpuproduce ng ibang bansa. Pero, maliit naman, mababa naman dun sa GDP per capita. Ibig sabihin, maliit yung income ng per person doon, ang average income nila. Ibig sabihin, kaya mataas naman GDP nila kasi overpopulated sila. Marami yung produce nilang products and services, kaya malaking GDP nila. Pero dahil nga, overpopulated sila, mababa yung average income ng isang tao sa Indonesia. Yun. Kapag naman, sa Brunei naman, meron silang mababang GDP, pero mataas naman yung GDP per capita nila. Ano kaya ibig sabihin ng bakit mataas yung GDP ng Brunei, mababa yung GDP ng Brunei, and mataas yung GDP per capita nila? Kakaunti yan tao, tapos yung kapag kaunti yung tao, kakaunti na yung population, mataas. Kaya ba yung sinabi niya kaunti yung population ng Brunei, kaya mababa yung GDP niya. Pero, kung bakit mataas yung GDP per capita niya, is because, mataas yung average income ng mga tao doon dahil nga, ang pinaka-source of living din nila, mayaman kasi yung bansa nila sa oil and gas. Alam naman natin na, ba? Yes, yun. Pero naman, tsaka. So, ang Asia Pacific, ang Asia daw is central global force in the early modern world. So, bakit nasabi natin na ang Asia is central global force in the early modern world? So, dahil dito nga yung mga key trade routes, such as yung Silk Road, di ba napag-aralan natin yan? Yung Silk Road, yung Indian Ocean Trade Network, which is nag-connect sa China, India, Middle East, and Europe, na ginagamit sa pag-exchange ng goods, cultures, and mga ideas. Ito yung Indian Ocean Trade. Guys, ito yung Indian Ocean Trade. Diba yung mga panahong wala pa yung technology, ang ginagamit sa pag-export ng mga goods, and yung diba yan, mga barko. So, yan yung mga nahanap kung bakit nagkakaroon ng exchanging ng goods, cultures, and ideas sa mga bansa. Ito yung mga rutang ginagamit nila. Tawag dyan, Indian Ocean route. Diba yung may Silk Road din. So, sabi din dito, ang Asia din more advanced pagdating sa science and technology. For example, yung gunpowder, printing, and paper, compass. Saan siya originated? Charming. Saan originated yung gunpowder, paper, printing, and compass? China. Diba? Ang China ay part ng Asia. Kaya nasabi natin nga na tawag dito, mas advanced ang pagdating sa science and medicine ang Asia kumpara sa mga Western countries. Kasi nga, nung time na nag-develop yung mga gano'n, nung China, for example nga, yung mga sa gunpowder, na-influensyahan lang nun yung Western countries. Kumbaga, originated siya sa Asia, then influence ng ibang bansa. Na-influence siya ng ibang bansa. So, bakit naman nasabing, ang Asia is laboratories of modernity? Lalabas na yung bakit tinawag ng Asia is laboratories of modernity? Ang Asia, kasi parang sinawag ng panahon laging namamalagpag sa nag-dominate ng European country. Tapos ngayon, yun na, parang hindi sa regionalism, bakit ang ibig sabihin kasi is yung parang magpapaunlad ng sarili mong bansa. Ayun, so, kung bakit tinawag na na laboratories of modernity? Kasi nga, di ba yung mga European powers, yung Britain, France, Netherlands, Spain, Portugal, is nanakap sila sa mga bansa dito sa Asia Pacific. And, saan ba nila, marami silang na-discover na bagay, di ba dito sa Asia? Kung baga,
pa, and system and technology. Kaya tinawag na laboratories of modernity. And, ayun, na ano lang naman, naging two-way, ano din siya, two-way exchange. Kumbaga, hindi na tayo lugi kasi nga, dun sa mga na-discover nila, nakinabang din naman ang, mga sinakop at mga nanakop. So, two-way exchange siya. So, sa Japan naman, ang Japan, gumagamit sila ng strategy na economics of scale. Kapag sinabi natin economics of scale, ibig sabihin, bumibili yung Japan ng bulduhan para makababa yung, kumbaga, bumaba yung gastos nila, at the same time, mas marami silang maproduce. Kasi nga, ang pinaka-pinoproduce nga sa Japan is yung sa steel production, bakal. Ang nila doon, ang mga ina-export nila, yung binibili nila ng bulduhan is core and iron. Na key material siya sa steel production. So, di ba kasi nga kapag mataas yung production, mababa yung magiging price kasi mataas yung production. So, yung ability ng Japan na mag-mass produce pa ng high quality products sa mababang halaga is naging way nila para maging highly competitive sila worldwide. So, yung Toyota, Mitsubishi, Sony is lahat ng Japanese product. Japanese companies. Hindi na Asian. So, Asian regional. yung sa China naman, same lang siya ng same lang ng techniques na ginamit Global. dun sa economics of scale. Ay, hindi na. Silang bumili para, Next, na siya? So, Finance. ang China nalagpasan nila yung Japan sa ganon. And, kaya currently, ang China is the largest producer of steel in the world. So, yung 54% ng world steel production is galing na sa China. Nalagpasan nila yung Japan. So, maraming countries ang dependent sa Chinese steel for construction and industrial development. And also, ang China din is, nalagpasan nila yung World Bank pagdating sa pagpapautang sa mga bansa na nangangailangan for infrastructure development. So, kaysa din ang Pilipinas, kung hindi lingid sa inyong kaalaman, is kaysa din ang Pilipinas sa mga bansang may utang sa China. Lalo na nung panahon ni Duterte, di ba? Bestie sila ng president ng China. So, yung mga infrastructure na ginawa nung time ng administration ni Duterte, mostly doon is inutang sa BRI. China ang gumawa ng BRI na yun. So, ibig sabihin lang, pinapangutang nila yung bansang Pilipinas para makapagpatayo ng mga tulay, highway, ganyan. So, pero nung yun nga, kasi hindi ko ba kalungkod? Pero nung naupo nga si Marcos, ayun, natigil na yung, may nakita akong article na nag-exit ng Pilipinas sa BRI. Ayun. So, kasi nga, alam naman natin na ayaw nga ni, di ba? Lalo na sa West Philippines, di ba? Kumbaga, tinigil niya na yung kung ano man yung nabuong usapan or ng China and between China and kay Duterte. Na yun, hindi na yung pinagpatuloy ni Marcos. And, ayan. Ang sa India naman is meron silang export-oriented strategy. Ano kaya kapag sinabing export-oriented strategy? Sa India to Ano? The word, export-oriented. Ibig sabihin, mas nagpo-focus sila sa pagpo-produce pa ng mga services and products, mainly for for export. Kumbaga, hindi sila masyado nagpo-focus sa imports. Puro sila export. Yun. Kasi, ang goal nila is to increase trade, makapag-attract ng foreign investment, and of course, ma-boost yung economic growth nila sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga products nila sa international markets. So, ayan. Currently, India is one of the largest exporters of textiles. Mga tela. Kasi nga, kung bakit naging largest producer sila ng mga tela is because sa India nga, mababa yung labor cost. Mura yung mga pasahod sa mga manggagawa. And of course, din sila, mayaman sila sa raw material ng tela, which is cotton. Mayaman yung bansa nila. Kaya sila yung parang napipiling supplier ng mga global brands, ng mga damit. Sa India yung galing, yung mga textiles nila. And, ayan, sabi dito,
India, China, and the Philippines is 3 of the top 4 recipient states of migrant remittance. Bakit kaya nasabi na ang India, China, and Philippines yung may isa sa top 4 ng recipient state ng migrant remittance? Yung padala ng pera. Oo, yun. Maraming migrant workers na gusto nilang makatulong sa family nila, and of course, sa pamamagitan din na yun, natutulungan din nila yung pagangat ng ekonomiya ng bansa nila. Ang last na is ito, open regionalism. Ano kapag sinabing open regionalism? Ano? Ganda. Open regionalism. Open regionalism. Ano kapag sinabing open regionalism? From the word open, bukas nga sila. Kumbaga, bukas sa pag-trade, ganyan. Unlike sa closed regionalism, kapag closed regionalism kasi, yung trade is, yung benefits ng trade is limited lang sa mga member countries. Sarado, kumbaga. So, kapag sa open regionalism, na-encourage nito yung cooperation sa mga outside economy. So, ibig sabihin, kahit hindi member is, non-member countries, pwedeng makipag-exchange, ganyan, makipag-trade. So, napapromote nito yung non-discrimination, meaning to say, yun nga, even non-members countries, pwedeng maka-benefit sa economic cooperation. And na-allow nito yung mga businesses para mag-operate across borders na may fewer restrictions. Kumbaga, dyan papasok yung globalization. Oh. Thank you so much. No. Tatalakayin naman natin ngayon ang region, making in Southeast Asia and Middle Class Formation. Anong idea niyo dito? Anyone? Annalyn? Anong idea mo sa the region making in Southeast Asia and Middle Class? Ayan, ito yung ang sabi kasi dito, ang regionalization na pagsasama-sama ng mga bansa ay nagre-resulta sa komplikado at dynamics na interaction sa pagitan ng mga gobyerno at private sectors. Dahil dito na po ang tinatawag na Hybrid East Asia. Tingin nyo ano to? Nagsama-sama yung East Asia. Hybrid Asia. Ito, nahalo ng mahal at global na impluensya. Isa sa mga naging bunga ng pag-unlad ng ekonomiya ay ang pagkatapos ng digmaan ay ang pag-usbong naman ng middle class East Asia. Example dito sa dito. Halimbawa, ang mga bagong hanap buhay tulad ng accounting, advertising, manufacturing sa region ay nakakatulong sa pagtaas ng antas sa komunidad. So may tinatawag na ang regional economic development sa East Asia ay nangyari sa ilalim ng tinatawag na American Informal Empire sa region Free Asia. And may dalawang uri ito. May dalawang mahalagang elemento na naging fondasyon dito. Ito ay ang US Regional Security System at Triangular Trade System. Sa tingin niyo, ano itong dalawang ito? Anong idea niyo kung ano yung US Regional Security System at Triangular Trade System? Mark. Okay. Ayan. Dito na naman yung US. Siya yung nangunguna dito. Pinampangunahan ng Amerika ang seguridad sa region upang mapanatili
mapanatili ang kaayusan at protektahan ang mga interes nito, kabilang ang mga ekonomiya sa East Asia, sa pamamagitan ng mga alyansa tulad ng Ano ibig sabihin nito? Southeast Asian Trade. Triangular Trade. Treaty Organization. Ayan. Nasigurado ang katatagan para sa negosyo at pamumuhunan. Triangular trade system naman, ito yung sistema ng kalakalan kung saan umiikot ang ekonomiya sa pagitan ng Amerika, Japan at ibang bahagi ng Asia. Ang Amerika ay nagbibigay ng kapital at technology, habang ang Japan at iba pang bansa sa rehiyon ay nagpo-propose ng mga produkto para sa global market. Okay, may tinatawag tayo na 3 names. Grades pala. Ito ang third grade. Second grade. And first grade. Ano nga, wait lang, may tanong ako. Ano nga yung bansa na involved sa triangular trade system? Ano yung involved na sinabi ko kanina? Jeanette. Yung sinabi ko kaninang bansa. Ayun. US, Japan, at ibang bahagi ng Asia. Ang Amerika, nagbibigay sila ng technology. Ayan, capital at technology. Samantalang ang Japan naman at ang ibang bansa ay nagpo-produce ng mga produkto para sa global market. Okay, dito na tayo sa third wave. Third wave ng pag-unlad ng middle class. Ang unang alon ay ang Regional Economic Development ay nagsimula sa Japan mula 1950s hanggang 1970s. Ang mabilis na industrialization sa panahong ito ay nagresulta sa paglitaw ng middle class pagsapit ng 1970s. Ang halimbawa dito ay ang industriya ng electronics sa Japan tulad ng Sony ay nagbibigay ng maraming trabaho na nagpayaman sa buhay ng maraming pamilya. Pwede ba magbigay kayo ng example dun sa third waves? Ano ba yun yung third wave? Diba sabi dito, ang third wave daw ay Mali. Nagkamaliktad pala. Ang ikatlong alon, ito yung sa post-1986. Yung sinasabi ko kanina, first wave pala yun. Pagsunod nila natin. Sa ikalawang alon naman, ang involved dito ay South Korea, Taiwan, Hong Kong, at Singapore. Ano nga yung sa unang alon? Sa unang wave? Japan. US. Sa second wave, Singapore. yung panahon ko, nabuo ang middle class society sa mga bansang ito. Yung sinabi nyo nga, South Korea, Taiwan, Hong Kong, at Singapore. Ang industrial growth ay nagbigay sa ekonomiya ng bawat bansa pagsapit ng 1980s. Halimbawa, sa South Korea, nagkaroon ng malaking epekto ang mga kumpanya gaya ng Samsung at Hyundai sa paglikha ng hanap buhay para sa middle class. Gets? Ayan, sa ikatlong alon, ito na yung last na wave, post the 1986. Ang involved dito ay Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Sa Pilipinas, nagsimula ang pag-usbong ng middle class pagkatapos ng 1986. Ang mga industriya, gaya ng retail trade, banking, at real estate ay nagbibigay daan sa paglago ng urban middle class. Jeffrey, ulitin mo nga yung nagbigay daan sa paglago ng urban middle class. Anong tanong? Ibigay yung yung pasasabi ko lang, yung nagbibigay daan sa paglago ng urban middle class. Hindi ko narinig yung part. Retail trade, banking,
industriya ng BPO o yung sa call center sa Pilipinas ay nakapagbigay ng maraming trabaho sa mga kabataan at nagtulak sa kanila patungo sa middle class lifestyle. Kaya punta naman tayo sa 2 salient points in the history of East Asia middle class formation. Ang middle class sa Southeast Asia ay nabuo dahil sa pandaigdigan at regional na kapitalismo, kung saan nakapagtulungan ang mga estado sa global market. Sa kabilang banda, ang middle class sa Japan, South Korea at Taiwan ay nabuo sa pamamagitan ng developmental states. Ano yung developmental states? Ano ang developmental states? Mga nag-develop pa lang ng countries. Gobyerno ng tuon sa sariling kapitalismo. Ang mga bagong urban middle class sa Japan, South Korea, Taiwan at Southeast Asia ay nagbigay sa mga bagong lifestyle na basa sa kanilang kita, trabaho at edukasyon. Halimbawa, ang mga miyembro ng middle class ay nakapagpapaaral ng mga anak, nakabili ng bahay at nakakapagbakasyon. Ayan. Dako naman tayo sa hindi pa pala siya last part. Middle class sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang urban middle class ay lumago pagkatapos ng 1986. Yun nga, ang sector nito ay yung retail trade, banking, at yung services tulad ng advertising at market research ay nagtulak sa kanilang pagluto or pagluto. Halimbawa, ang sector ng real estate ay nagbigay ng trabaho sa mga middle income earners, habang ang pag-usbong or paglago ng mga shopping malls tulad ng SM ay nagbigay ng oportunidad sa retail industry. Yes? May nakikinig ka? Epekto ng middle class formation sa region. Ang epekto ng pag-usbong ng middle class sa East Asia ay magkakaiba depende sa bansa. Sa Thailand, ang middle class ay malakas sa lipunan at kultura at active din sila sa politics. Sa Malaysia at Indonesia naman, ang middle class ay hati-hati, umaasa sa gobyerno pero may politikal na ambisyon. Sa Pilipinas, ang middle class ay matibay sa kultura at hindi gaano umaasa sa estado pero hindi palaging aktibo sa politiko. Agree ba kayo doon sa sinabi sa Pilipinas? Na ang middle class daw ay matibay sa culture, hindi sila gaano umaasa sa mga states, pero kumbaga parang hindi aktibo ang politika. Yes. Halimbawa dito sa effects ng middle class ay ang Thai middle class ay mas vocal sa politics, habang ang middle class sa Pilipinas ay mas vocal